What's going on, man? Ito ay araw ng Miyerkules, April 15, 2026 at kasalukuyang alas 9 ng umaga ngayon. Grabe. Ang appointment dito ay alas 8, no? Pero nagsimula ako mag-alas 9 na yata kasi nagkaroon ako ng konting struggle sa pag-dump ng ating suspension sa ating trailer. Dahil yung switch niya ay napakahigpit. Grabe. Kaya gumamit ako ng vice grip para lang i-twist siya counterclockwise. From 12 o'clock position to 6 o'clock counterclockwise. Grabe. Pero ganun pa man, ayos na. Nag-unload na tayo. Tapos, ewan ko, dumating ako dito, alam mo kung anong oras? 5:30 na ng madaling araw. Diba alas 12 ako nagsimula kahapon, Martes. So, ibig sabihin, grabe, hanggang alas 5:30. Dito na ako natulog sa customer kasi sa work order nakalagay ay pwede naman daw matulog dito overnight. So, pag park ko ng 5:30, syempre hindi naman pwedeng matulog kaagad. Tsaka hindi ko naman pwede kagad patayin si Pete. Dahil kung, di ba sabi nga ni bago nating kaibigan. Teka lang, babasahin ko yung pangalan na. May bago tayong kaibigan dito sa YouTube, man. Ang sabi ni... Siyempre si Adriel Palma. Tsaka si Andy Amomal. Tama ba itong pagkakabigkas ko ng pangalan mo, men? Andy Amo Mal. Sabi mo nga, kung merong warm up, meron din cool down. So, nung nakapark ako ng 5:30 ng madaling araw, hinayaan ko munang mag-idle si Pete para at least yung turbo, no? Dahil nga napuwersa siya mula alas 12 ng tanghali hanggang 5:30. So, ilan yun? 17 hours. Yung runtime niya siguro, yung talagang umaandar, mga lang naman. 11, ganyan. 11 hours. Parang ganun. Kasi pagdating ko dito, meron na lang natirang Ilan yun? 3 minutes, men. Buzzer beater ako. 3 minutes, tapos in-sleeper ko na kagad. So, yun nga, yung cooling down ni Pete. Inintay ko siya at least, sabi nila, 5 minutes. Parang gawin mo lang yung mga papeles mo o kung ano man ang kailangan mong gawin, tapos patayin mo na para daw yung turbo medyo mag-settle down. So ako 30 minutes yung ginawa ko. Ewan ko, advisable ba yun? Ito na naman tayo kasi nga hindi ko naman talaga alam yung mga ganyan. Dati nga pag park ko, patay ka agad si makina wala lang, parang hindi ko alam na ganun din pala. Kung merong warm up stage yung mga engine, meron din palang cool down stage. Nalaman ko lang yon yung isa nating tropa, si Kong Delbert. Shoutout sa'yo. Sabi niya sa akin, hindi niya kagad pinapatay yung makina. Sabi, bakit? Yun pala yung dahilan. Kailangan mo siyang i-cool down. So ngayon, yung pagparada ko dito, mga 6 o'clock, pinatay ko na si Pete. Tapos, paghiga ko, bangag na bangag ako. Talagang tulog agad ako. Tapos 7:47, putik. 8 o'clock ako nag-alarm. Syempre 8 o'clock yung appointment Sabi ko at least makatulog ako ng 2 oras. 7:47, kinatok na ako ng customer. Pero ayos lang. Nagising na ako at nagtitimpla na ako ng kape. Cheers tayo, men. Kape-kape tayo sa magandang umaga na to ng Miyerkules. Ano bang petsa ngayon? Weather, teka lang. Ang weather ay 21 Celsius, men. Siguro mga ano ba to? 70s? Low 70s? Fahrenheit, parang gano'n. Wow, sarap ng kape. So yun nga, kinatok na niya ako, tapos banghengi ako, men. Naka-boxer lang ako, naka-sando, tumayo ako. Nag-hi ako, good morning.
Binigay ko yung papeles, tapos sige na, let me just get dressed and let's keep it going. Para gano'n. So nakaharap ako doon, no? Nakaharap ako dito sa may, ewan ko, basta doon ako nakaharap kasi dito yung entrance. Tapos nag-nose in ako eh. Kasi nga meron naman parang U-turn slot doon sa Codley. Sabi niya kailangan daw nakaharap ako dito sa exit, dito sa driveway nila. Kasi meron isang tanker na mag-unload sa likod natin. So tapos naman na mag-unload yung tanker na yon. So madalit salita, yung tanker na yon nakaharap siya doon, ako pinaharap nila ako dito. Dahil nandito yung mga ano nila, sa side ng building na to, yung mga valve. So ngayon, ang nangyari hanggang ngayon gising pa ako mula 5:30. Mula 7:47 hanggang ngayon 9 ano na. Alas 9 pasado. Kaya bangenge pa ako, men. Bitin na bitin ako sa tulog. Pero ang nangyari, nag-split naman ako kahapon. Mga 3 hours yung ginawa ko. So kailangan ko lang ng sleeper na 7 hours dito. Tapos pwede na ako mag-drive ng hindi ko alam kung ilang oras, titignan ko. Pero ngayon ay meron na akong 3 hours and 48 minutes na sleeper. Kung yung driving time na ibibigay sa akin, pag nakamit ko na yung 7 hours of sleeper, ay mga 6 or 7 hours, rerekta na tayo sa tank wash. Dahil ang tank wash, yung binigay sa akin, doon daw ako mag-washing sa Richmond, Virginia. Yung na-vlog ko na yun dati, yung naligo ako sa ulan. Yun, yung parte ng Richmond na yun. So doon daw ako mag-washing. At yung tank wash na yun, mga 5-hour drive lang naman. So syempre sa Interstate 95, traffic dyan sa may bandang Washington ba yun? Maryland, ganyan. Lalo na sa Virginia. So matatraffic tayo doon. Kaya kailangan ko at least ng 6 or 7 hours of driving time rather. Pero kung yung ibibigay niya sa aking driving time is less than that, itutuloy ko na lang ng 10 hours to para meron akong full 11 hours of driving. So yung tank wash na yon, hindi ko maalala kung 24/7 sila, pero natulog na nga ako doon. Hindi yata sila 24/7. So madalit salita, mahuhugasan nila tong ating trailer ay bukas pa, Huwebes. Pero ayos lang kasi mabilis lang naman sila maghugas doon. Tsaka hindi ko nakakalasin yung trailer. I-drive in ko yung ating truck and trailer sa loob ng bay nila. Tapos huhugasan nila ng nakakabit yung ating truck sa trailer. Tapos, meron akong backhaul. Binigyan ako ng backhaul ni Mr. Dispatcher. Ang binigay niya sa akin, magpipick up ako sa Spartanburg, South Carolina. Hindi ko alam kung gaano kalayo yun sa Richmond, pero malapit lang yun. Mga ganun din siguro, 3-4 hours. I could be wrong, pero malapit lang yung Spartanburg, South Carolina mula Virginia. Hindi ka naaabuti ng 10 oras doon. Tapos yung load na yon, pipick upin ko sa Biyernes. Kaya sana talaga mahugasan yung ating trailer by Thursday afternoon para makapag-pick up ako ng Biyernes ng umaga. No. So yung load na yon, dadalhin ko siya sa Elma, Manitoba. And bago ko kinuha yung load na to, tinanong ako ng Mr. Dispatcher. Sabi niya sa akin kung meron daw ba akong interest na kumuha ng load down south and then dadalhin sa Manitoba. Sabi ko sa kanya, I would love to, but I have a medical appointment on Thursday and I need to see my accountant to file my taxes and mga ganon, mga cheche bureche. So sinabi ko, when does it deliver in Manitoba? So sinabi niya Monday daw yung delivery. Oh, if the delivery is on Monday, then I can make it home by Wednesday night, sabi ko sa kanya. If you allow me to go home empty from Elma, yung lugar ng anong tawag diyan? Manitoba.
siguro mga kalahating oras mula Winnipeg, eastbound. So from Elma, uwi ako ng empty, kaya kong umuwi ng siguro Miyerkules ng gabi or Miyerkules ng umaga. So sabi niya, sige, uwi ka na lang ng empty. So punta ka na lang ng South Carolina. Actually, sabi niya, punta ka ng Richmond, magpahugas ka ng tangke, and then pumikap ka ng load sa South Carolina, and then dali mo sa Manitoba, and then go home. So, yun na, meron na tayong anong tawag doon? Definite schedule, parang ganon. Na sigurado tayo makakauwi bago dumating yung appointments natin sa doktor tsaka sa accountant. So, cheers, man. Although, syempre, medyo talo dahil nga uuwi tayo ng empty. Tsaka malayo yung pick up natin. Biruin mo mula dito, Redden, PA, papunta ng South Carolina. Pero ayos lang yun kasi, 'di ba? Tirahin lang natin ng tirahin. Lalo ngayon, mahal yung fuel. Mas maganda may load. Okay, mas maganda may load, pero maganda rin yung walang load kasi hindi tayo kukonsumo ng ganong karami kapag tatakbo tayo ng empty. Parang balik taya lang. Parang ganon. Ganon pa man na yun. Yun na yung mangyayari, men. Mag-pick up ako sa Biyernes dyan sa Spartanburg SC. Tapos dadalhin ko siya sa Elma MB ng Monday delivery. Nakapunta na ako doon yung paggawaan ng peat moss. Yung ginagawa nilang fertilizers ba ang tawag doon? Basta yung peat moss yung binebentang yung binebentang yung soil para pagtaniman ng mga halaman. Meron yan dalawang klase, Scots and Sungrow. So yung pupuntahan ko yung latter. Pero ganun pa man yun, ayos na. Makakauwi ako ng siguro Miyerkules, either umaga or gabi, hindi ko pa sigurado, pero titirahin natin yun. Baka nga Tuesday night kasi 20-hour drive lang naman yung Elma. Kasi yung Elma malapit na sa border yun ng Ontario and Manitoba. So siguro makakauwi ako Tuesday night, if not Wednesday morning or Wednesday night, depende kung ano mangyayari. Ang mahalaga lang naman makauwi ako by Wednesday night para makuha natin yung mga appointment. So pagkatapos noon, aalis na ako ng siguro Saturday or Sunday. So magpapahinga lang ako ng 2 araw sa bahay, and then kung merong load ng Saturday, alis ako ng Saturday. Kung wala, maghihintay ako ng Sunday or Monday at the latest. Grabe. Tsaka yung pala na to, yung customer na to, grabe. Ako lahat ang gumawa. Nakatayo lang yung parang supervisor, yung receiver. Nakatayo lang talaga, men. Sinabi lang niya sa akin kung nasan yung pipe, kung nasan yung airline nila, tapos gumamit ako ng hose. 2-inch hose lang naman yung ginamit ko. So, tsaka syempre mga fairings. So ako lahat ang gumawa, men. Kasi sa mga nakaraang 2 buwan, palagi akong steering pretty. Palaging yung customer ang gumagawa ng mga pag-unload. Pero this time around, bumawi, men. Kung ngayon pa, kung kailan ako puyat, no? Tsaka pa bumawi ng ganito. Pero ayos lang. Kaya pagka natapos ako dito, siguro mga 1 oras pa to. Or sabihin mo ng 2 oras. Marireset yung aking, sabihin mo ng 10 hours. Marireset siya ng, 3:30 p.m. 3:30 p.m. So, pwede akong matulog pa ng mga 5 hours. Kaya kakausapin ko yung bisur-bisuran. Bisur-bisuran pa nga. Hindi, kakausapin ko yon kung pwede ba ako magstay dito hanggang makuha ko yung 10 hours. Yung 3:30 p.m. nga. Papayag naman yon kasi dito nga ako natulog. Tapos, ang ipagpapaalam ko sa kanya, dito na lang ako magstay. Hindi na ako aandar. Tatanungin ko kung meron ba silang inaasahang truck na darating para mag-unload sa spot na to. Kung wala, sabihin ko sa kanya kung pwede dito na lang ako. Kung hindi naman na problema para sa kanilang side. Yung insurance, syempre meron mga insurance yan, mga company policy.
So, yung patutulugin mo yung isang driver sa tabi ng mga pipes, 'di ba? Parang baka maselan, baka ayaw nila. Pero ganun pa man, magpapaalam tayo. Sana pumayag para dito na lang ako, hindi na ako aandar. Pero kung hindi man, paparada ako dito sa Gedli. Maluwag naman yung ano nila, yung gilid. Pero anyway, ganun pa man, cut ko na lang to siguro kapag nagda-drive na ako papunta sa tank wash. Hindi pala siguro. I-cut ko na lang tong video na to pag nagda-drive na ako papunta ng tank wash sa Richmond, Virginia. Gawin natin yan, man. Ayos namin. Kagigising ko lang. Actually, kanina pa mga kalahating oras na akong gising. Tsaka kumain na rin ako ng kanin. Tsaka yung parang, ano ba yun, niluto ni Queen din na, basta yung ginisang pork steak tsaka beef steak, parang ganun. So, ginawa ko, 10 oras na yung ginawa kong tulog. Sleeper pala. Sorry, tulog tuloy. Yung sleeper. Kasi nung dumating na yung ikapitong oras, 2 hours and 46 minutes lang yung binigay na driving time. Butik, saan naman ako makakarating nun. Kaya ang ginawa ko, tawag dyan, itinuloy ko na ng another 3 hours. Grabe, pawis-pawis ako sa pagtulog. Nagising ako sa pawis. Pero ngayon, pinapalamig ko na yung ating cabin. At itinaas ko na sa 1150 yung RPM. Teka, paano ba yan? Yan, 1155 pa nga yan. Butik. Kasi sabi ng mekaniko natin, dapat daw nandito sa mga kulay green yung RPM. So, kung 1050, parang bitin siya. Hindi siya makaabot sa kulay green. Sabi niya, basta i-idle mo lang yung truck mo na isa sa mga kulay green, sabi niya. So, kaya yun ang ginagawa ko ngayon. Hindi na 1050. Medyo mataas yung konsumo niya sa diesel. 1.4, 1.5 gallons per hour. So, kung mag-idle ako buong gabi, 10 hours, kunwari yung sleeper ko, papatak ng 10 gallons and 50 milligallons. Tama ba yun? Ano yung kalahati ng isang galon? Milligallon. Parang ganon. 10 and a half. Or 10. Minsan, 1.2 gallons per hour. Paiba-iba siya. Pero ganun pa man, nandito pa rin ako sa customer. So, malapit na akong umalis at nakapag pre-trip inspection na ako sa logbook. Ang gagawin ko na lang ay ikutan natin ang mabilis yung truck para lang siguraduhin natin na rektahan na natin or ready na tayo sa kalsada. Tara. Grabe, no? Panis. Ganda naman. Wala na yung mga puti-puti na snowmen. So, dahil nga gumamit ako ng isang hose, 3 na lang yung natitira dyan. At anong tawag dyan? Yan na naman tayo sa anong tawag dyan. Naka-bungee cord na. Naka-secure na yung mga hoses. Ayos ang ating linya dyan. Grabe, putik-putik dito, men. Magpapawashi ako ng truck kapag nakakita ko ng Blue Beacon. Yung libreng washing ng company namin. So, nakastow ang handle, nakataas ang mga legs. Hindi ko pala pina-under yung ilaw, Underin nga natin. Baka mamaya may punding ilaw dyan, hindi natin alam, di ba? Ano yan? So, simulan na natin dito sa harap. Gumagana ang mga headlights, ang turn signals, tsaka yung clearance lights dyan sa taas. Naka-secure ang ating moose guard, tsaka yung ating license plate. Naka-latch ang hood, sarado ang def. Ito pala yung simula ng araw ko, kaya check na rin natin yung ating mga tire pressure. So, sarado ang tangke na yan. Grabe. Ayos. Ayos ang mga tire pressure dyan sa driver side. Gumagana ang turn signal na yan. Okay, dito naman.
Grabe, nagkabuka. Ayos ang ating mga tire pressure dyan. Dito sa ilalim. Mga cables, hoses. Lahat ay nakasecure. Walang nakalaylay ba yun? Walang nakalaylay. So ito, gumagana ang mga turn signals, tail lights. May ilaw yan. Ating license plate. Sarado ng takip ng ating pipe. Sarado ang external valve, sarado ang internal valve. Ayos na. Walang mga messing fasteners. Ayos ang ating tire pressure. Gumagana ang turn signal na yan. Pwede nang lumarga. Mga 5 oras yung tank wash. So 5 oras to drive. So sarado ang ating tangke. Ayos ang ating tractor and trailer. Pwede nang umalis na ito, men. So dyan ako banda nag-deliver, no? Sa isa sa mga pipe na yan. Saka dito nga ako nag-park sa gilid. Dahil sabi ng customer, dyan daw dumarating or dumadaan yung mga nagde-deliver ng mga dry van, tanker, kaya pinagparado niya ako dito sa shoulder na to. Ay, grabe. Init ah. Anong temperature? Tumataging-ting na 30, men. Oh, panis. 30. Wow. 30 Celsius. Grabe. Sobrang init. Dito naman sa truck, 96 Fahrenheit yung nakalagay na outside temp. Sobrang lang init. Kaya sabi nga ni Andy, napakahalagang investment yung APU. Power unit. Anong tawag nila doon? A something, tapos power unit. APU, yun po yung kinakabit sa likod ng mga truck para maging supply ng kuryente ng truck para pwede mong paganahin yung AC or heater. Pwede ka gumamit ng mga microwave. Kinakargahan naman ng diesel yun. Pero yung iba, di baterya yata. So, pag-iipunan ko yun kasi nga kapag ganito yung ginagawa natin, puro idling ng idling, idle. Ito yung primero talagang dahilan ng mga issues ng DEF system ng truck. Dahil nga kinalaunan, masyado ng yung suit, hindi na niya kayang sunugin. Kaya nanghihingi siya ng park regen. Tapos, mapapadalas na yung pag-regen mo hanggang magpapalinis ka na ng DPF. Kapag hindi mo ginawa yung mga ganon, ang mangyayari, i-derate na yung truck mo, no? Kumbaga, lilimitahan na niya yung power hanggang sa hindi ka na talaga makaandar. Nangyayari na sa akin dati yun sa isang company. Nung una, tumatakbo na lang siya ng 80 clicks per hour. Tapos, itinakbo ko siya mula Cochrane tuloy, Hearst, hanggang Capus Casing. Pagdating ng Capus Casing, nag-refuel lang ako, wala na. Nakalagay, maximum D rate. 5 miles per hour na lang yung takbo ko noon, man. Kaya nag-park na ako doon. Grabe. Kaya mahalaga yung APU. May kamahalan pero napakagandang investment. So pwede na tayong lumarga dahil ayos na si Pete tsaka yung ating trailer. At gumagabi na, 4:16 na ng hapon. Ayos. I-test natin ang ating trailer brakes. Lakas. Ay, maraming salamat. Ano ba to? Isang customer dito sa Reading, PA. Sa maayos, ligtas at mapayapang pahinga. Excuse me po.
Saan ba ako galing? Dito ako sa kaliwa eh. Buti na lang gabi ako darating ng Richmond. At pwede ako matulog ng nakapatay ang makina dahil hindi naman maaraw nun. Saktuhan na lang yung temperatura nun. Hindi na mainit. Excuse me. Nakita yung oncoming traffic sa kanan kasi kurbada eh. Let's go. Ayos. Takbong empty. So, takbong prente lang tayo ngayon. Uy, ano yun? Grabe. Hinaan natin ng konti yung AC. Medyo lumalamig na. Kagabi, grabe yung drive ko. Imbis na 7 hours, naging mahigit 8 oras. Napaka-mountainous ng US 15. Grabe yun. Ibang klase yun. Biro mo yung uphill, tumatakbo lang ako ng 20 miles per hour. Napaka-steep. Tapos may mga downhill na 8%. Mga tatlong 8% yun, saka dalawang 11%. Gabi na nga, foggy pa, tapos ganun pa, bundok. Kaya napakabagal ng biyahe ko kahapon. Kaya nga 3 minutes na lang yung natira sa akin. 3 minutes. Pero ngayon, swabe na lang to. Kahit bumalik ako dun sa bundok na yun, walang problema. Full load pa man din. Napuwer sa sipit kahapon talaga or kagabi. Maganda yung panahon. Pero anyway, magdadrive na ako tapos paano ba to? Itutuloy ko na lang to siguro sa pag nasa tank wash na, no? Ang gagawin ko excuse me po. Maghihinto lang ako sa isang truck stop sa may Mount Carmel ba yun? Sa Interstate 95. Paglagpas ng Washington. Para mag-shower. Refuel, hindi muna ako mag-refuel doon. Kasi $6 per gallon yung fuel. So meron pa naman akong below kalahati. So pwede pa to. So hihinto ako doon para magligo lang muna. Putik, curve na curve to pasok. Bilis ng sasakyan. So maliligo lang ako sa isang truck stop bago ako didiretso ng tank wash. Tapos sa tank wash na ako matutulog dahil sarado na sila nun, no? So bukas na nila mahuhugasan yung aking tangke, yung ating trailer. So gano'n na lang, men. Salamat sa pagsama niyo sa akin sa araw ng Miyerkules na to, April 15, 2026. So sa inyong lahat na sumama sa akin sa araw na to, maraming salamat sa panahon at oras mo, men. Mag-ingat ka palagi and I'll see you tomorrow. Peace.